ito at muli po tayong narito after ng mahabang panahon na hindi tayo nakapag-sama-sama ganito. At least 3 times na tayo, pangatlo natin to na nakapag-physical service at nawa ay magpatuloy ang ganitong kalagayan natin. Hallelujah. So, salamat sa Panginoon at kapasalamat po sa Kanya dahil muli ay nabigyan niya ako ng pagkakataon na makapaglingkod sa inyo. At although pinagkukwentuhan nga namin ni Pastor, parang ang tagal kong hindi nag-preach, almost 7 months, inisip ko kung marunong pa ba ako mag-preach. Kasi, pero salamat sa Panginoon at dahil isang buwan na nakakaraan, nag-start po kami ng Bible study dun sa aking trabaho sa Tagaytay. Mayroon din kami dong around mga 50 plus na tao at dahil Tuesday ng gabi doon ako natutulog, so nagnasa kaming magkaroon ng Bible study. So every Tuesday po ay nag-Bible study kami ron. So sa umagang ito ay nais ko pong mangusap tungkol sa isang subject na madalas na rin natin naririnig, pero gusto kong in a way ay makapagdagdag para sa ating makapag-ambag sa bagay na ito. At nais ko po itong pamagatan na positive pilgrims. Basahin po natin ang ating teksto sa umagang ito sa Hebrews chapter 11 verse 8. Ang sabi po doon, by faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out, not knowing whither he went. Verse 9, by faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. For he looked for a city which had foundations, whose builder and maker is God. At sa Revelation 21, chapter 21, ay ganito po ang sinasabi, simula sa verse 1, and I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Pagpalain ng Diyos ang ating binasa. Tayo po yumuko at manalangin. Hallelujah. Lord God, Panginoon, minsan pa lumalapit po kami sa iyo, Ama, sa umagang ito upang hilingin sa iyo, Panginoon, ang gabay mo sa oras na ito ng aming pananambahan at pangaral ng salita. Ang dalangin ko, O God, sa umagang ito, ikaw nawa, Lord, ang gumamit sa iyong munting lingkod
Hipuin mo nawa, Lord, ang bibig na iyong munting lingkod upang, Lord, may pangusap ang mga bagay na makakatulong, Lord, sa iyong mga anak. Ikaw nawa, Lord, ikaw, Lord, ang totoong nakakaalam kung ano ang nasa ng puso ng bawat isa, kung anong kailangan nila sa umagang ito. At Lord, ipihit mo nawa ang bibig na iyong lingkod sa mga bagay na nais mong sabihin sa umagang ito. Sa iyo kami umaasa, Panginoon. Ihanda mo rin, Panginoon, ang puso ng bawat isa para maging mabuting sisidlan ng iyong mga salita. Sa iyo kami nagtitiwala, Panginoon, at umaasa na pagkapalain mo at imimit mo, Lord, ang pangangailangan ng bawat isa sa amin, maging ang mga kapatid namin, Lord, na doon sa mga bahay at walang possibility, Lord, dahil sa pagbabawal na makarating dito sa iglesia, sa bahay mo, Panginoon. At Lord, dalangin ko ang samahan mo din sila, O God, at kung paanong i-bless mo kami sa iyong tahanan, Panginoon, gayon din naman pagkapalang iabot mo, Lord, sa mga kapatid namin, sa mga nasa bahay na nakikinig sa iyong pangaral. Salamat, O God, sa iyo. Nais naming ipagkatiwala ang lahat at ngayon ay binabalik namin sa iyo, God, ang pasalamat at kapuri sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Makakaupo na po tayo lahat. Praise the Lord. At gaya po ng ating nabanggit kanina, nais kong pamagatan ang pangaral na to na Positive Pilgrims. Positive Pilgrims. Positive ang nilagay kong title sa simula kasi ito yung madalas nating naririnig ngayon dahil sa panahon ng pandemya, ng COVID, ay madalas nating marinig ang term na positive. Yung positive, yung negative, at naisip ko magandang i-connecta, hallelujah, ang term na to, hallelujah, sa ating kalagayan na ang sabi nga ng Panginoon at sabi ng propeta, tayo ay mga pilgrims. At tinignan ko ang kahulugan ng word na pilgrim sa Webster's Dictionary at ang sabi doon, ang isang pilgrim, ito ay isang tao, one who journeys in foreign lands. Isa na naglalakbay sa lugar na hindi siya dati nandoon. Kaya nga sa Tagalog ang tawag sa pilgrims ay manlalakbay. At isa pang meaning, one who travels to a shrine or holy place as a devotee. Kasi yung mga nung araw po, yung mga nagpupunta noon, yung mga European na naglalakbay sila ng mahabang paglalakbay, nakasakay lang ng kabayo or camel papunta sa Holy Land, ay tinatawag din silang pilgrims nung panahon na yon. Pero ang word na to, hallelujah, ay mas may malalim na kahulugan o definition para sa ating mga Kristiyano. Ang totoo, hindi lang tayo ang nagsasabi nito, hindi lang mga end-time message believer, kundi halos lahat ng Kristiyano, sinasabi nila na sila din ay naniniwala na sila ay strangers and pilgrims lang dito sa mundong ito. Sa next slide, sabi nga ni Brother Branham sa My Life Story, sabi, how many strangers here that's away from home? Let's see your hand. There's many of you, all right. Frankly, sabi niya, all of us are pilgrims and strangers of this earth. Si Brother Branham ay nangungusap sa kanyang audience that time at di naman niya alam kung sino-sino yung mga nandun. Isipin, mixed multitude ang nandun sa audience niya. At sinasabi niya, lahat tayo na narito. Frankly, sabi niya, lahat tayo ay pilgrims and strangers dito sa earth na to. Hindi talaga tayo taga dito sa lupang ito. Kaya nga, kung lahat pala ay strangers and pilgrim, kailangan ma-identify natin
saan ba tayo kasama dun sa mga pilgrims na yun? Kung lahat para ay pare-parehong strangers and pilgrims, now, dapat ma-identify natin ang ating pagkakaiba. Kaya nga, nais ko po magandang itong positive pilgrims dahil kung merong positive, merong negative. So kung kung ituturing natin na tayo ang positive pilgrims, meron ding mga negative pilgrims. Amen. At sa next slide ay makikita natin if one should not only be a pilgrim but a positive pilgrim, and to be one, a pilgrim must be, ito yung kailangan, no? Number one, dapat rightly oriented, genuine, and then confident. Ito lang yung mga naisip kong gamitin mga terms para makita natin na paano natin maituturing na tayo ay positive pilgrims as compared sa mga masasabi natin na mga negative pilgrims. Okay. Number one, rightly oriented. Sa next slide, please. Kasi, mga kapatid, sa Hebrews 11:10, ang sabi doon, ito'y tumutukoy kay Abraham na sinasabi, for he looked for a city which had foundation, whose builder and maker is God. So, siguro pag sinabi ang pilgrim, ang word na pilgrim, pag binanggit mo yan, lalo sa isang Kristiyano, agad-agad ang unang tatanim sa kanyang isip si Abraham. Kasi siya yung unang-unang masasabi nating tao sa Biblia na nandun siya sa kanyang sariling bayan and then tinawag siya ng Panginoon para umalis sa kanyang bayan at pumunta sa isang lugar na kung saan ay ipinamana sa kanya ng Diyos. At mababasa natin sa kanyang mga kasaysayan, sa account sa kanya na pati dito na itong si Abraham dahil nakatanggap siya ng biyaya. Sabi ng Bible, he found grace mula sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, sapat yung kanyang pananampalataya na kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta, ang ginawa niya, basta sumunod siya sa pag-alis sa kanyang lugar at lumakad siya na alam niyang igagabayan siya ng ating Panginoon. Amen. So, ito yung first na dapat ay tama ang ating orientation. Kung pilgrims tayo, dapat alam natin kung saan tayo pupunta. Kasi pwedeng maging maglalakbay ka. Oo, lahat tayo maglalakbay. Pero saan ka pupunta? Yun ang tanong. Kasi sabi nga natin, yung mga unbeliever, naglalakbay din naman sila sa mundong ito. Hindi rin naman to yung kanilang final destination. Yung mga unbeliever, hindi sumusunod sa Diyos. Kagaya natin, hindi din naman ito yung final na situation natin. May isang kalagayan na kung saan ay pupuntahan natin. So pares lang tayo, pero tayo, tama ang direksyon natin, katulad ni Abraham. Dahil katulad niya, meron tayong tinitingnan na isang lugar na kung saan ay pupunta tayo, hallelujah, na makakasama natin ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Sa next slide, ito kasi yung mga mali ang orientation. Kasi ito'y sinabi ni Brother Branham sa kanyang message na the God of this evil age. Sabi niya, and in the last days, the God of this evil age would blind the eyes of the people with his intellectual knowledge on a mixture of good and evil, is still giving it to the people. And here comes the thing heading up, that denomination from way back in the dark ages, before the dark ages, all heading up in a Superman, Satan, who said, I will exalt myself above the sons of God, and they will listen to me. And he as God will sit in the temple of God, and the sons of God will fall for it. Kaya kung sinasabi mga kapatid, merong negative pilgrims. Kasi yung propeta mismo nagsabi na ngayon, sabi niya, ay tila baga umaalagwa, sabi niya, yung tinatawag na God of this evil age. At sabi noon, siya yung, sabi niya, later magiging siyang Superman.
na malalakas ang kanyang kapangyarihan na walang iba kundi si Satan. At para sabihin ni Brother Branham na God of this evil age, although yun din yung sinasabi talaga ng Biblia. Tingnan natin sa next slide. Sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, in whom the God of this world had blinded the minds of them which believed not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Sabi, God of this world. Ang term na ginamit, God. Pag sinabing God, we know worship. Sinasamba. So ang tawag sa kanya ngayon sa mundong ito, kay Satan, sabi niya, darating ang panahon na ganito maging kalagayan na bubulagin niya ang mga tao hanggang ang mga tao ay sumasamba na sa kanya. Hindi na pinipilit ang mga tao. Hindi na siya nandadaya. Kusa lang yung mga tao ay ginagawa ang gustong ipagawa ng dyablo sa kanila. Kaya nga meron ng Church of Satan ngayon, di ba? At yung Church of Satan parang accepted na yun. Nung araw siguro, pag nabanggit yung Church of Satan, talagang manginginig ang balahibo ng mga tao. Pero ngayon, parang accepted na ang ganong kalagayan. Dahil nga, God of this evil world na. Kusa nang ibinibigay ng mga tao ang kanilang sarili sa kaaway ng ating Panginoon. That's why merong mga negative pilgrims na tinatawag tayo. Hallelujah. Kaya nga napasalamat tayo sa Panginoon, hallelujah. Hindi tayo kasama doon, hallelujah. Tayo ang nasa kabilang bahagi, hallelujah. At ang tawag sa atin ay positive pilgrims. Now, sa next slide, sabi dito, and when you see the church getting worldly, like it was in the days of Sodom, see the church world all going into the worship, the God of this evil age. So sabi ni Brother Branham, we know worship na ang God of this. And seeing that, then seeing a little minority group gathered out under the inspiration of God, producing again the life of Jesus Christ by the scriptures that's supposed to happen, you know what are you're living in. Sabi niya, pag nakita nyo na, hallelujah, at ngayon ay nangyayari na to, hallelujah, na nagsasama-sama na yung mga iglesia at nagkakaroon ng ecumenical movement, may world churches na, hallelujah. At sabi dito, ang dulo niyan, they will worship the God of this evil age. Pero sabi niya, sabi ni Brother, salamat dahil merong little minority. Hallelujah. Tayo yon mga kapatid. Hallelujah. Nasabi niya, tayo ang magpo-produce. Hindi tayo sasama doon dahil ang gagawin natin, ipo-produce natin. Hallelujah. Ilalabas natin ang buhay ni Kristo sa ating mga buhay. Hallelujah. Praise God. Amen. Ano pa? Para maging positive pilgrims tayo, hallelujah, kailangan genuine tayong pilgrims. Hallelujah. Basahin natin sa 1 Peter chapter 2 verse 11. Dearly beloved, sabi niya, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lust, which war against the soul. Ibig sabihin, mga kapatid, si Peter ang nagsasabi, sabi niya, nangungusap siya sa mga mananampalataya. At sabi niya, na ituring natin dapat ang ating mga sarili na mga strangers and pilgrims sa mundong ito na umiiwas sa mga fleshly lust. Sabi niya, sa mga pita ng laman, hallelujah, na siyang nakikipaglaban sa ating kaluluwa. So, sinasabi ko, dito mga kapatid, kung bakit nilagyan ko ng gantong term, genuine, positive pilgrims, kasi kung tinuturing mo ang sarili mo na pilgrims, at alam mo na iba yung nilalakbay mo, iba yung puntahin mo, ang sinasabi dito, dapat isinaseparate natin ang buhay natin sa buhay ng sanlibutan ito. Sabi, dapat, kung totoong strangers and pilgrims ka ng mundong ito,
Dapat, sabi niya, umiiwas ka sa fleshly lust. Hindi tayo kasama dapat sa sistema ng buhay na nangyayari dito sa mundong ito. Hallelujah. Kung ang mundo, hallelujah, ay patuloy pa rin sa paggawa ng kasamaan, pag-i-enjoy ng mga bagay ng sanlibutan ito na nakakasira naman sa atin, sa buhay natin, hallelujah, mga kasalanan, hallelujah, mga parties, mga gatherings na hindi tama, mga pagsasama-sama na alam mong hindi kalulugdan ng Panginoon, hallelujah. Lahat ng bagay na ito, hallelujah, even mga bagay na nakikita natin, pinapanood natin, binubuksan natin sa mga computer natin, hallelujah. Dapat kung tinuturing natin ang sarili natin as pilgrims and strangers, sabi niya, iiwas dapat tayo doon sa mga fleshly lust na yon. Hindi dapat tayo nasasama. Hiwalay dapat ang buhay natin sa buhay ng sanlibutan ito. Dahil, sabi niya, ikaw rin ang mahihirapan eh. Tayo rin ang mahihirapan. Kung alam natin na meron tayong tinatarget, meron tayong ninanasa na isang lugar kung saan tayo pupunta. Yun ang ating pangarap. Yun ang ating destination. And then, makikihalubuyay tayo sa mundong ito. At sabi ito, yung mga fleshly na yan, sabi niya, nakikipaglaban yan sa ating kaluluwa eh. So tayo din ang mahihirapan. So sabi niya, abstain. Umiwas tayo sa mga bagay na yan. Amen. Para masigurado natin, maaabot natin yung ating destination. Amen. Praise God. So next slide. Sabi nga ni Brother Branham dito, sa message na Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. I don't feel tonight that I'm with strangers. Sabi niya, I'm with fellow citizens and pilgrims of the kingdom of God, professing that we're pilgrims and strangers of this land, believing we have a better home. Going to it someday as one by one we cross over the great divide, it separates the mortals from the immortals, and as Paul said, I believe in the scriptures, that leaving those things behind, I press to the mark of the high calling in Jesus Christ. All these mortal things we just leave behind and press on towards the mark of the high calling in Christ. Sabi ni Brother Branham, nangungusap siya dun sa mga kapatiran. Sabi niya, ang feeling ko, hindi kayo mga kakaiba sa akin. Sabi niya, ang feeling ko, ang kasama ko ngayon ay fellow citizens. Sabi niya, mga kababayan ko kayo dun sa isang lugar, dun sa kingdom na kung saan pupuntahan natin. Sabi niya, magkakababayan tayo ngayon. Hallelujah. Yun ang feeling niya. Sabi niya, na pakiramdam lahat tayo ay pilgrims and strangers sa lugar na ito, sabi niya, sa earth, believing we have a better home. Na lahat tayo naniniwala na meron isang mas magandang tahanan tayong pupuntahan. Amen. Praise God. Kahit sabihin nyo pa, kahit gaano pa kaganda yung tahanang kaya nyong gawin dito sa mundong ito, kahit pa 30 million yung halaga ng bahay, hallelujah, o lakpas pa ron, hindi pa rin maikukumpara yun, mga kapatid, sa tahanang inihahanda ng Diyos para sa atin. Amen. Praise God. At sabi nga dito, sabi doon, it separates the mortals and immortals, and as Paul said, I believe in the scripture that leaving those behind, I press to the mark of the high calling in Jesus Christ. Pero, ang sinasabi dito, kung tinatarget mo ang better home, hindi pwedeng ganun pa rin ang buhay mo. Relax ka lang. Kung ano lang ang gawin mo, okay lang. Hindi. Sabi niya, kung meron kang tinatarget, meron ka rin ginagawa. Anong ginagawa? Sabi niya, I press on towards the mark of the high calling in Christ. Dapat pinanghahawakan nating mabuti. Yung high calling, yung mataas na pagtawag sa atin ng ating Panginoon. Tandaan nyo, hindi lang kayo basta mamamayan. Hallelujah.
sa dinami-dami ng mga mamamayan sa mundong ito, mga kapatid. Milyon-milyon. Pero salamat sa Panginoon, tayo ang kanyang pinili, hallelujah, para maging citizen, hallelujah, dun sa lugar na pupuntahan natin. Amen. Praise God. Hindi ba dakilang biyaya niyan, hallelujah. Hindi man tayo kasing yaman ng mga Ayalas, ng mga nila Sobel, hallelujah. Sobel de Ayala, ng mga nilaang, o sino man dyan. Hindi man tayo kasing privilege nila, hallelujah. Pero mga kapatid, iba yung katawagan natin. At sabi niya, dapat kumilos tayo, sabi niya, ayon sa ating pagkatawag. Yung privilege na nga yun eh. Privilege na nga yun na tayo ang tinawag ng Panginoon. Then kumilos na lang tayo, hallelujah, mamuhay tayo ng ayon sa pagkatawag sa atin ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Pangatlo, hallelujah, kailangan, para maging positive pilgrims tayo, kailangan confident tayo. Confident tayo na katulad ni Abraham, sabi niya sa Hebrews chapter 11 verse 8, sabi niya, by faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed. And he went out not knowing whither he went. Sabi, basahin ko po sa Tagalog. Sabi dito, sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana. At siya yumao na di nalalaman kung saan siya paroroon. Kita niyo yung faith ni Abraham. Basta tinawag siya ng Panginoon at sabi, umalis ka dyan sa iyong kinalalagyan, sa iyong lugar. Iwanan mo ang iyong mga kamag-anak at pumunta ka sa lugar na kung saan ay dadaling kita. Hindi nga alam ni Abraham kung saan yun eh. Pero sumunod siya. Kasi alam niya, confident siya, na on the way, gagabayan siya ng ating Panginoon. Amen. Alam niya, pag sumunod siya sa Panginoon, obligado ang Diyos, hallelujah, nagabayan siya. Kasi sumunod siya sa ating Panginoon eh. Panginoon na ang bahala sa kanya, hallelujah. Kaya nga naalala niyo yung kung gaano kataas ang pananampalataya ni Abraham nung sabihan siya ng Panginoon na ialay mo ang iyong anak sa akin doon sa bundok. At although before na sabihan siya ng Panginoon na ialay mo yung anak sa akin. Pag sinabing ialay mo ang anak sa akin, ibig sabihin, kikitlin mo ang buhay, patutuloy mo ang dugo ng bata para sa Panginoon. Pero before that, nangako na ang Diyos sa kanya na sa kanyang lahi magmumula ang maraming lahi. Kasing dami ng butil ng buhangin sa dagat. Paano kung yung kanyang binhi excuse me, ay kanyang iaalay sa Panginoon? Paano mangyayari yon? Pero mga kapatid, sapat ang pananampalataya ni Abraham. Kaya nga nung papunta na sila sa bundok, doon sa panaan ng bundok, yung dala-dala ng mga tauhan nila na kahoy, ipinasa na lang kay Isaac. Sabi, Isaac, ikaw na magdala niyan. Akyat tayo sa bundok. Tsaka, wala naman sila dong dalang ihahain. At sabi niya doon sa mga bata, no, dito lang kayo maghintay. Dito sa baba. At mag-aalay lang kami doon sa taas. At alam naman ni Abraham na ang iaalay niya yung kanyang anak. Sabi niya, mag-aalay lang kami sa taas. At pagkatapos noon, babalik kami. Tama yung word niya, babalik kami. Alam naman niya na iaalay niya yung kanyang anak doon sa taas. Kasi ganun kalaki, ganun ka-confident, hallelujah, si Abraham sa Panginoon, na lahat ng ipinako ng Panginoon ay kayang gawin sa kanya. Kung sakali man na i-allow ng Diyos, hallelujah, na totoong kitlin niya ang buhay ng bata, imposible ba sa Panginoon na muling buhay ng bata?
Hallelujah, para makasama niya ulit pabalik. Walang imposible. Ganun ang kumpiyansa ni Abraham sa ating Panginoon. At dapat ganun din, hallelujah, ang kumpiyansa natin sa ating Panginoon, hallelujah, sa kanyang mga pangako. Hallelujah. Kaya nga, the next slide. Excuse me po. Sa verse 9, sabi niya, by faith, he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. For he looked for a city which had foundation, whose builder and maker is God. Kasi ang Diyos ang nangako sa kanya eh. Ay alam niya, dadalhin siya ng Panginoon sa isang kalagayan, sa isang lugar. Hallelujah. Na kung saan, sabi niya, ang kinakasaligan, hallelujah, isang siyudad na may kinakasaligan, sabi niya, at ang gumawa at ang nagtayo nito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. I hope ito rin ang ating inaasahan. Na isang araw, darating tayo at makakarating sa isang lugar na kung saan ang Diyos ang gumawa ng tahanang ito. Amen. Praise God. Sabi niya sa next slide, that's the way the church is tonight. We're pilgrims. Sabi ni Brother Branham sa message na the power of decision. We've come up out of Egypt. Sabi niya, ang katulad natin, sabi niya, ay parang ang Israel na umalis sa Egypt, and then on the way to the promised land, sa wilderness, ang tawag sa kanya ay pilgrims kasi naglalakbay sila dun sa wilderness on their way, hallelujah, sa promised land. Sabi niya, katulad natin, sila were come out of Egypt, we're on our road to glory. At tayo ay papunta dun sa kaluwalhatian. So, we're neither in Egypt or in glory, but we're pilgrims. So, katulad natin, sabi niya, hindi pa rin tayo nandun. Nandun na tayo sa kalagayang umalis na tayo sa Egypt. Nung tinanggap natin ang ating Panginoon sa buhay natin, umalis na tayo sa Egypt. Pero, hindi pa tayo nakakarating. Doon sa glory, ano yung glory? Ito na yung pagkapalit ng mga katawan natin. Ang glory, yung tahanan na tayo sa isang lugar rinanda ng Diyos at ang tahanan natin, yung ating katawan, hallelujah, ay mako-convert na into a glorified body. That is the glory na inaasahan natin. Sabi niya, andun pa rin tayo sa middle. Sa pagtanggap natin sa Panginoon, lumabas tayo mula sa buhay ng mga kasalanan, tinanggap natin ang Panginoon, and then ito yung glory, nandun tayo sa middle. Kaya nga, we're pilgrims. And God is with us, providing everything that we have need of, sending down Christ to sustain the church. While we're going on, it was a type of the Holy Spirit. Sabi niya, pero hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Hallelujah. Doon sa journey na yon, hallelujah, lagi nating kasama ang ating Panginoon, sinasamahan tayo. Kaya nga kahit may mga pagsubok na dumarating sa atin, hallelujah, ay pinagtatagumpayan natin. Bakit? Kasi ang Panginoon mismo ang nagsusustain sa atin. Hallelujah. Praise God. Importante kasi yun eh. Hindi naman pwedeng katulad ng mga Israelita, hindi pwedeng pagkaalis nila sa Egypt, diretso agad sa Promised Land. Tandaan nyo, 400 years na alipin ang mga Israelita sa Egypt. At ang kaisipan nila, kaisipan ng alipin. At sabi nga sa history, para maalis daw ang impluensya ng isang bansang sumakop sa isang bansa, ganun din dapat ang panahon na ilalaan mula sa paglaya niya para tuluyang bumalik ang kaisipang malaya. Katulad natin, ang Pilipinas, nasakop tayo ng mga Kastila for 300 years. At kailangan din ng 300 taon, hallelujah, para tuluyang maalis, hallelujah,
ang impluensya ng coloniality sa mga isip natin. Hallelujah. Kaya nga ngayon, dahil hindi pa ganun katagal, hindi pa alos nagsisimula pa lang tayo matapos ang taong yon, kaya minsan colonial pa ang isip ng mga Pilipino. Lagi pa rin tayong parang mataas ang tingin sa mga bansang mauunlad. Hallelujah. Dahil nga sa ganung kaisipan. So ang Israel, mga kapatid, hallelujah, hindi pwedeng agad silang pupunta sa promised land kasi alipin pa ang kanilang kaisipan. Kasi kung iaalaw lang ng Diyos na makarating sila, 40 days lang, nandun na sila. Pero, hinayaan ng Diyos na matraining muna sila doon sa wilderness for 40 years. Sa halip na 40 days, 40 years, para pagdating nila doon, handang-handa na silang i-claim ang promised land. Ganon din tayo, mga kapatid. Huwag tayong mag-alala kung meron mga pagsubok tayong dinadanas. Kasi kailangan, pag dumating tayo doon, mga kapatid, fit to rule na tayo. Handang-handa na tayong maghari. May nakita ba kayong kahit anak siya ng hari, at pag isinilang siya, pagdating niya ng mga 7 years old, paghahariin na siya ng kanyang tatay? Hindi, tinitrain din. Hallelujah. At tayo din, kung bakit may mga pagsubok, may mga kailangang gawin sa atin ng Panginoon, hinahayaan niya tayong mangyari ang mga bagay-bagay. Kasi ito yung training niya sa atin. Pinapataas lang niya yung ating pananampalataya. Isipin niyo, kung may pagsubok kayong medyo simple at nasolve niyo, pag natapos niya, mas mabigat na pagsubok ang bibigay sa inyo ng Panginoon. At pag nasolve niyo na naman yun, nagtagumpay kayo, mas mabigat na naman. Until na handang-handa na tayo para sa promised land na bibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen? Praise God. So, ang kagandahan lang, mga kapatid, sabi doon sa Hebrews 11 verse 13. Yung mga tao na yon, mga kapatid, hallelujah, sila Enoch, sila Abraham, sila Abel, hallelujah. Ang sabi ng Hebrews 11, these all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on this earth. Sabi, these all died in faith. Ang ganda ng patotoo ng Panginoon, ng Biblia, hallelujah, lahat sila nangamatay sa pananampalataya. Ibig sabihin, nangamatay man sila, hallelujah, pero sapat, hallelujah, ang pananampalatayang hawak nila, na kahit nga hindi nila physically natanggap ang biyaya, ang physical na mana sa kanila, hallelujah, pero nakita na nila. Kaya nga itinuring, kahit sila sa panahon nila, alam nila, katulad natin, hindi rin nila tinuturing na sila ay mamamayan lang ng lupang ito. Alam nila, katulad natin dapat ngayon, hallelujah, na merong isang dakilang bayan, hallelujah, na kung saan ay bibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen? Praise God! Hallelujah! At katulad nung binasa natin kanina, next slide please. Sabi niya, I don't feel tonight that I'm with strangers, I'm with fellow citizens and pilgrims of the kingdom of God, professing that we're pilgrims and strangers of this land, believing we have a better home. Tandaan natin, mga kapatid, hallelujah, ito ang laging magpapaalala sa atin. Pag may pagsubok tayo, alalahanin natin yung pangako ng Panginoon na better home. Hindi ko lang makita dito sa message, pero hinahanap ko yung kinuwento ni Brother Branham na yung isang tao na manggagawa siya sa isang opisina, at doon sa opisina na yun ay ang dami niyang trabahong ginagawa. Kumbaga, sobra yung load na ibinibigay sa kanya ng amo niya. At the same time ay lagi pa siyang pinagsasabihan ng masama. Hallelujah. At nung una, siyempre, nasasaktan siya. Kasi hirap na nga siya kung ano pa yung masasakit na salitang sinasabi nung kanyang amo sa kanya. Pero ang ginawa niya, nag-apply siya sa iba. May in-apply.
lihim na nag-apply siya sa ibang trabaho, at nung mag-apply siya, mas maganda na yung trabaho, mas maayos pa yung mga magiging amo niya. At natanggap siya, so naghihintay na lang siya ng araw kung kailan siya mag-resign na, hallelujah, at pupunta na doon sa kanyang bagong trabaho. At sabi ni Brother Branham, nung bumalik siya sa kanyang lumang trabaho, habang hinihintay niya yung araw ng kanyang paglipat, sabi niya, kahit ano nang sabihin ng kanyang amo, kahit masakit, wala nang epekto. Sabi niya, kahit kung ano sabihin siya, palpa ka, o hindi ka marunong, o ano, lagi siyang, binibigyan pa rin siya, wala nang epekto sa kanya ngayon, hindi na siya nasasaktan. Kasi alam na niya, isang araw may pupunta na siyang mas magandang lugar. Hallelujah. At ganun din tayo mga kapatid, hallelujah. Kung alam natin na mayroong better home, hallelujah, na inihanda sa atin ng Diyos, hallelujah. Kahit may pandemya, kahit may ganitong pagsubok tayo, hindi tayo lubusang nag-aalala. Hallelujah. Dahil alam natin, ano man ang mangyari, magkasakit man tayo, hallelujah, kaya tayong pagalingin ng Panginoon, di ba? Kung magkasakit man tayo at kunin tayo ng Panginoon, di lalo tayong mapupromote, mapupunta na agad tayo dun sa better home. Kaya nga, walang talo eh. Pag Kristiyano tayo, it's a win-win situation. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, now, sa isang message din ni Brother Branham, naalala ko yan yung The Ensign yata yun, The Ensign, ang kanyang title. Hindi ko na rin mahanap yun. Kinuwento niya yung nagbibiyahe. Nagbibiyahe kayo sa isang lugar na malayong-malayo. Halimbawa, na doon kayo sa papuntang Bicol at pumasok na kayo doon sa Quirino Highway. Ang Quirino Highway, mga kapatid, napakahabang highway noon, parang walang katapusan. At doon sa loob ng highway na yon, walang establishment. At ang huling establishment na pwede mong puntahan, na doon pa sa may Lopez, Quezon. And then, mahaba ng biyahe yun. Sabi, pag nakaramdam ka ng gutom at gutom na gutom ka na, sabi niya, napakahirap na sitwasyon nun. Pero, sabi niya, sa biyahe nun, meron kang makikitang mga kainan na pwede. Kaso lang, hindi ka sigurado. Kasi naranasan na po namin yan. Kumain lang kami sa daan, kahit anong kainan lang. Problema, yung tubig, kasi yung tubig na sa lugar na yon, kinukuha lang nila dun sa mga bukal doon. At kung di sanayang yung tiyan, masisira ang tiyan mo. Kaya, pero, doon sa daan, makikita mo, kahit napakalayo pa, may makikita ka na sign ng, halimbawa, McDonald's, 20 kilometers away. Sabi ni Brother Branham, pag nakita mo na daw yung sign, pag nakita mo, gutom na gutom ka na at natitempt ka na halos na kumain pero pag nakita mo yung sign, sabi niya, matitiis mo na yung gutom. Kahit gutom na dahil alam mong after 20 kilometers, meron ng isang masarap na McDonald's na makakainan o Jollibee, hallelujah. Kaya mo nang tiisin yung gutom. Wala nang parang bigla na mawala yung gutom dahil alam mo meron kang darat na isang masarap na kainan. Hallelujah. At ganun din tayo mga kapatid. Hallelujah. Kung ngayong pandemic, hallelujah, may mga problema tayo. Minsan naapektuhan yung ating hanap buhay, yung ating trabaho. Pero hanggat nandyan ang pangako ng Panginoon, hindi na tayo maapektuhan. Amen? Dahil alam natin, meron tayong isang lugar, hallelujah, na pupuntahan. At sabi nga, doon sa Revelation chapter 21, makikita natin yung pangako ng Panginoon. Itong better home na sinasabi niya. And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more seas. Sabi ni Brother Branham doon sa the future home of the heavenly bridegroom and the earthly bride, the old world that stood out of water, Genesis 1:1, now and the world that is now present, and then again he refers to another one, the world that is to come, the new world, three worlds, three stages of the world. Sabi niya, may tatlong mundo. Sabi niya, yung una, yung mundo na doon sa Genesis 1:1, na tinunaw niya yung yelo, at nung tinunaw na yung yelo na bumabalot sa mundo, kaya nga
sa verse 2, and the earth was without form and void. Kasi nababalot ng yelo ang earth. Pero tinunaw ng Diyos ang yelong yon, hallelujah, at lumitaw, hallelujah, ang isang bagong mundo, hallelujah, isang maayos na mundo, hallelujah. And then, sabi niya, tapos nagkaroon ng delubyo, hallelujah, muli na namang tinunaw ang mundo, hallelujah, sa delubyong yon, at sa panahon ni Noah, hallelujah. At tapos sabi niya, this present world, sabi niya, itong mundo na ating kinakalagyan ngayon, sabi niya, hindi pa ito yun. Sabi niya, meron pang isa. Meron pang isang mundo, hallelujah, na kung saan, yun ang inihanda ng Diyos sa atin. Pero tandaan niyo mga kapatid, hindi ibang planeta yun. Hindi ibang lugar. Kundi the same earth. The same earth, kaya lang lilinisin ng Diyos, hallelujah, ang mundong ito, hallelujah. Lilinisin niya at tatanggalin niya ang lahat ng mikrobyo, lahat ng COVID, lahat ng virus. Ang sabi ni Brother Branham, sabi niya, ang paraan na gagawin niya, papuputukin niya yung lahat ng mga bulkan. Ang sabi niya, at yung, kaya yung nabasa natin kanina, and there was no more sea. Sabi niya, I saw the new heaven and the new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. Wala nang malalaking bodies of water, wala nang ocean. Meron pa rin siguro mga maliliit na lake, maliliit na bodies of water, pero wala nang ocean. Hallelujah. Bakit? Kasi bahagi ito ng gagawin ng Diyos para linisin ng earth. Sabi niya, dahil ang tubig, hallelujah, na ngayon ay sumasakop sa mundo, 2/3 of the earth is water, 1/3 lang ang lupa. Sabi niya, yung tubig na yon, binubuo ng hydrogen, 2 parts hydrogen, and 1 part oxygen. Sabi ni Baliban, anong gagawin niya? Sabi ng Panginoon, paghihiwalayin lang niya yun eh. Ihiwalay niya yung hydrogen sa oxygen at puputok na yun. Hallelujah. At matutuyo na ang mga dagat. Kanya nga, and there were no more seas. At lilinisin ng Diyos ang mundong ito. Amen. Praise God. Sa next slide, sabi niya, oh, what will it look like? Sabi niya, yung better home. Ano itsura nun? Na hinahanda niya sa, did you ever think now, bride, what it will look like? It is prepared and designed by the divine architect. Sino yung divine architect na yun, mga kapatid? Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Hallelujah. Siya ang magdi-design mismo. Hallelujah. Hindi yung pinakamagaling na arkitekto sa mundo. Hindi na sila palapoks o sino mang magaling na arkitekto. Hallelujah. Si Lord mismo ang arkitekto, hallelujah, ng bagong lugar na yun. What will that city look like now? We're going to talk about it for a few minutes. The divine architect has prepared it, designed it, and look, He has designed it with tender hands for His beloved bride, what is going to look like. Isipin nyo, dinisign talaga yun ng Diyos para sa atin. Habang nagdi-design siya, hallelujah, ang nasa isip na sila, Brother Jenreb. Habang nagdi-design siya na, sila Sister Jean, Sister Sarah, sila Brother Lando. Habang nagdi-design, tayo ang nasa isip ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Dahil ang lugar na yon, hallelujah, ay hinahanda ng Diyos, especially para sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. The next slide. Sabi niya, now the divine architect has designed the new city where He will live with His bride just to her touch. Nung una, hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng just to her touch. Akala ko yung just to her touch, yung malapit lang sa Panginoon, kaya niyang abutin. Yung pala, in-explain sa akin ni Pastor, ito pala ay wordings ng mga Amerikano na pag sinabing just to her touch, yung ayon na ayon sa gusto mo. Hallelujah. Sipin nyo, mga kapatid, kala nyo hindi kayo kilala ng Panginoon. Hallelujah. Kilalang kilala kayo. Alam ng Diyos kung anong gusto nyong bahay na gagawin. Hallelujah. Yung dinidesign niyang mga bahay, tandaan nyo, mga kapatid, ang sinasabi ni Brother Barna, in-explain sa atin, merong bundok na uusbong. Pagkatapos niyang paputukin ang mga bulkan at patuyuin ang mga dagat, sabi niya, merong isang bundok na uusbong, pyramid and shape, at 1,500 miles, hallelujah, ang sukat nun, both side. Hallelujah, isipin yun. Ang sabi nga ni Brother Barna, kasing laki ng kalahati ng Amerika. Ganun kalaki yung bundok na yun, hallelujah.
At doon sa bundok na yon, hallelujah, nandun yung mga tahanan natin. Hallelujah. Alam niya, kung ang gusto ni Brother Joseph, hallelujah, ay bungalow na may extension na malaki. Alam ng Diyos yun. Hallelujah. At yun ang kanyang dinidesign. Hallelujah. Ngayon pa lamang, hallelujah, para pag dumating ang lugar na yon, hallelujah, handang-handa na tayo sa lugar na yon. Amen. Praise God. Sabi niya, eyes has not seen, ear has not heard, or neither has ever entered the heart of man. Let's see if we can prove it to it just for a moment, see what it's going to look like. Sa next slide, ito yung sinasabi niya, 1 Corinthians 2 verse 9. But, as it is written, eyes hath not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God had prepared for them that love Him. Sabi niya, kung meron mang pinakamagaling na designer sa ngayon, kulang pa yung kanyang kaisipan. Kung meron, sabi niya, wala pang naka-imagine, hallelujah, kung gaano kaganda, hallelujah, ang lugar na inahanda ng Diyos para sa atin. Tandaan niyo, sabi niya, prepared for them that love Him. Dapat sigurado niyong mahal na mahal niyo ang Panginoon. Hallelujah. Dahil pag mahal na mahal niyo ng Panginoon, hallelujah, sigurado mahal na mahal din niya kayo. At sa ngayon pa lang, ang totoo, alam na ng Diyos ang laman ng mga puso niyo. Hallelujah. At dahil kilala niya kayo, dinidesign niya, hallelujah, ang mga tahanang yon ayon sa gusto ng inyong mga nasa. Amen. Praise God. At sa next slide, tulad nga ng sinabi kanina, ito ang bilang positive pilgrims, ito ang ating assurance. It's a win-win situation. Sabi ng Philippians 1:21, for me, to live is Christ, and to die is gain. Tayo lang naman nakapagsasabi nito alam niyo ba? Tayo lang mga Kristiyano. Hallelujah. Lalo na ang mga message believer, ang kayang makapagsabi nito. Hallelujah. Na to live is Christ and to die is gain. Kasi nakakatiyak tayo. Siguro sa kanila, to live is Christ, sa iba, pero yung to die is gain kasi hindi sila sigurado kung saan sila pupunta. Pero sa atin, kaya natin sabihin ito. Dahil alam natin, tiyak na tiyak tayo. Hallelujah. Tayo nga, tinuturing pa natin promotion, di ba? Hallelujah. Pag tayo kinuha ng Panginoon, promotion, dahil makakasama na natin siya. Hallelujah. Yung pangako niya sa atin, hallelujah, siguro magkakaroon na tayo na sneak peek o may view na tayo kung ano yung hinahanda ng Panginoon para sa atin. At sabi dito, of course, hindi lang tahanang pisikal, hallelujah, ang hinahanda ng Diyos sa atin. Meron ding pinangako siyang tahanan ng ating kaluluwa. Sa next slide, yung the promise of the rapture, sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 15, sabi nito, for this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall prevent them which are asleep. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Next slide, please. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with His word. Sabi, tandaan nyo, hindi lang yung titiran na physical nating titiran dun sa New Jerusalem. Tayo din, yung kaluluwa natin, ay may bagong titiran. Ito yung glorified body. Kasama to dun sa New Jerusalem. Yung itataas, yung bundok na tatayo, mga kapatid, uusbong mula sa lupa. At yung mga bride na meron ng bagong katawan, glorified body na bababa. Sabi niya, yun ang nagko-compose ng New Jerusalem, yung bababa at yung aakyat. Kaya nga, kumbaga, napakagandang pangako na nilaan sa atin ng Panginoon. Na, kumbaga, kung ito yung pangako ng Panginoon, ano pa ang hahanapin mo? Sabi nga, di ba? Bakit magwawala-wala pa tayo? Bakit hahanap pa tayo ng iba kung ganito kadakila ang pangako ng ating Panginoon? Kaya nga, yun ang nais ko sanang ipaabot sa inyo, mga kapatid, na although ngayon ay naroon tayo sa kalagayang medyo mahirap, maraming pagbabawal, pero ang kagandahan nito,
may ganito mang kalagayan, meron ding pangakong pinangahawangan tayo mula sa Panginoon. Praise God. At ito, sabi niya, lagi nating alalahanin. Sabi nga dito sa verse 18, wherefore, comfort one another with these words. Hallelujah. Yung mga bagay na to, yung tungkol sa rapture, yung tungkol sa better home, tungkol sa lahat ng pangako niya, lagi nating alalahanin. At kung meron tayong pagkakataong magkasama-sama, sabi, pag-usapan natin lagi ito. At ito ang magbibigay sa atin ng comfort, hallelujah, para makalakpas tayo sa mga problema nito. Amen? Praise the Lord. So, salamat sa Panginoon. Praise God. At I hope na sa kapraso pangaral, hallelujah, ay nakapagbigay po ito sa inyo ng inspirasyon. Pagpalain tayo ng Panginoon. Praise God. Tumayo po tayo lahat. At tayo manalangin. Hallelujah. Lord God, Panginoon, lubos po kami nagpapasalamat sa iyo dahil, Lord, hindi ka kailanman nagkulang sa amin. Sa panahon na maaluwa ang buhay, nandyan ka at kasama namin nagpapaalala para hindi kami lumagpas, Panginoon, hindi ka namin makalimutan. At sa panahon naman, Panginoon, ng mahirap na kalagayan, still, Lord, nandyan ka rin, hallelujah. Para gabayan naman kami, Panginoon, at alalayan, tulungan sa aming mga pangailangan. At Lord, gaya ng aming binasa, Lord, lagi naming alalahanin, hallelujah, ang mga salitang ito. Ang iyong mga pangako, lalo na ng tahanang inihahanda mo po sa amin, Panginoon. Lord, kung lagi namin nasa isip, lagi sa aming isip, Lord, ang pangako niyan, baliwala na, Lord, hallelujah, sa amin ang lahat ng mga pagsubok. Kaya naming batain, Lord, lahat ng pagsubok dahil alam namin, in the end, Lord, hallelujah, isang maluwalhating kalagayan ang ipagkakaloob mo sa iyong mga anak. Kaya, Panginoon, salamat sa iyo. Salamat sa lahat ng pagpapala mo, despite ng aming mga kahinaan, despite ng aming mga kulangan na tuwing na, Lord, lagi naming hinihingi ng kapatawaran sa iyo, hinihingi namin lagi ng nawa ay samahan mo kami sa mga panahong nahuhulog kami, O God, hallelujah. Lord, totoong nandyan ka, Panginoon, hindi mo kami pinapabayaan. Salamat sa mga paalala, Lord. Salamat sa tuwi ng pagsasabi sa amin na kailanman hindi magmamawali ang iyong pag-ibig sa amin. Magkamali man kami, O God, hallelujah, hindi nagmamaliw ang iyong pag-ibig sa amin. Kaya, Lord, wala kaming kayang isukli ang iyong kabutihan at pag-ibig. Hayaan mo nawa, doon man lamang sa aming mga paglilingkod sa iyo ay magawa namin kahit paano isuklian ang kabutihan mo. Turuan mo kami, Panginoon, na maitama ang mga pagkakamali at bigyan mo kami, Lord, ng mga paraan kung paano pa namin, Lord, ay paglilingkod ang buhay namin sa iyo, God. Salamat sa iyo, Panginoon. Nais naming purihin ka. Pagpalain mo nawa ang bawat isa na, Lord, nagsumikap na makarating sa lugar na ito despite ng kahirapan ng sakayan, despite ng danger, Lord, na sa mga pampublikong sasakyan ay ma-expose kami sa bawat isa sa sakit. But Lord, sapat ang aming pananampalataya na poprotektahan mo kami, O God. At salamat sa pagpupursige ng iyong mga anak. Even, Lord, sa mga kapatid namin na nasa mga tanat nakikinig, pagpalain mo rin, Lord, sila na nagsusumikap na makinig ng iyong salita at ma-inspire sa magitan ng iyong pangaral, O God. Salamat, Lord, sa iyo. Nais naming ibalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, ang pinadakilang pagkapasalamat. At ang lahat ng ito ay tinataas namin sa iyo sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Praise the Lord. General. Pastor.